tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano magagawa ko kung ako'y tatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulong. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero siyempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, well, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. Hindi ko alam kung yan kanilang mga pinag-usapan. Pero ang kumpirmado, well, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubugin na sila. So hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na mga tao. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabalan. Pero ngayon, pag-usapan natin, ano ba? O pwede bang magkaroon ng reconciliation pa sa panig ng Marcos Duterte? Well, bago po tayo mag-broadcast ngayon, nanood ako ng YouTube at isa sa napanood ko ay si Congressman Sandro Marcos na nagsasabi na ang opposition daw, mga dilawan at tinklawan, ang siyang pilit na pinagsasabaw ng Marcos Duterte dahil alam nila na kinakailangan masira ang pagkakaisa ng Marcos Duterte para sa darating na midterm election ay makabalik ang mga dilawan at tinklawan. Well, posible po yan na talagang, siyempre, matutuwa ang tinklawan at saka dilawan kung tuluyang mabibiyak ang Marcos Duterte. Pero huwag natin kalimutan, no? May mga kamag-anak ang First Lady natin doon sa Dilawan Tinklawan. Nagpalakas ng chismis na ma-appoint daw as bilang Secretary of Agriculture itong si Marojas. No? Hindi nga nangyari, pero kamag-anak kasi. Tapos ang daming mga dilawan at tinklawan na nasa kabinete. Ang pinaka-latest nga ay itong si Senator Ralph Recto na nakita nyo naman kung paano nila winelcome sa Lipa nung pumunta sa Batangas si Leni Robredo. No? Napakahirap ng kampanya noon sa Batangas para sa Marcos Duterte, although dahil talagang kasangga at kakampi natin si Governor Dodo Mandanas, overwhelming pa rin ang panalo. Pero ang talagang kingpin doon na senador ay si Ralph Recto at talagang kinampanya niya ay si Leni Robredo. Pati nga yung Vice Governor na si Mark Leviste, siya ay Rosa Robredo Duterte, no? Pero overwhelming pa rin naman ang support para kay PBBM. So, ang tanong ko lang, bakit kinakailangan pang sirain ng pinklawan at dilawan ng Marcos Duterte? Ang dami-dami ng mga pinklawan at Duterte at dilawan sa kabinete, no? Hindi lang naman dating Senator Recto, nandiyan pati si Housing Secretary, no? Alam natin ay in-law ni Jojo Ochoa na napakalapit din. Saka siyempre yung mga iba pang economic team, alam naman natin yan na talagang loyal sila doon sa kanilang estudyante sa UP School of Economics na si Leni Robredo. No? At marami pa talagang iba. Nandiyan si Secretary Pascual, talaga namang lantarang naging dilawan yan. No? Pero sa akin, siguro, he just wants the best, kaya kinuha niya. Pero ang punto nga, hindi na kinakailangang pagbiyakin ang Marcos Duterte as far as the dilawan sa concern at pinklawan, kasi ang prediction ko, baka magkaroon na sila ng common slate pagdating ng eleksyon. Baka humiwala yung mga Duterte at magkaroon ng common slate ang Marcos kasama mga dilawan at pinklawan. Tandaan niyo po yan, sinabi ko sa inyo. Okay? Lalong-lalo na dahil marami ring mga brads sa fraternity itong si Specker, no? Doon sa kabilang kapo kasama na si Francis Pangilinan na siguro magbabalik na senador, no? So hindi malayo yan na po pwedeng sumama sa isang slate ang Francis Pangilinan sa Marcos na kapo. Pero ang tanong ngayon nating gabi, setting aside yung motibo ng mga piklawan at dilawan na sa tingin ko hindi naman totoo dahil ang dami ng piklawan-dilawan sa Marcos camp, pwede pa mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking column kahapon sa Philippine Star, 3 ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unit team. No? Unang-una, yung isulat, yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger.
pagkawalan ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Dahil nga paulit-ulit na hindi raw makikikooperate at kasama sa cooperation yung pagpapaaresto, ha? Yung pinaka-importanting form of cooperation ay yung pagpapaaresto at mag-issue ng warrant of arrest. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Marcos yan for the 100th time. Pero ito nga po yung sinusuway ng malapit na kaalyado ni Speaker, si Justice Secretary Rebulla, at talagang binanggit niya. Kaya napilitan si PBBM na magsalita muli na makikipagtulungan na ang Justice Department dahil nga doon sa resolution ng House. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no obligation to cooperate with the ICC. Highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simple as that. Anong reaksyon? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagko-cooperate, walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihing pigilan kasi sasabihin ng hukuman, nagsalita na pero nasan yung kasulatan na talagang hindi makikooperate? Wala rin. Diba? So hindi ka makapunta dahil meron siyang verbal sa hukuman, dahil meron siyang verbal na hindi siya makikooperate, sasabihin walang case or controversy, hindi ka rin makapunta para pigilin dahil may order na hindi makikipag-cooperate. So sa akin, minimum requirement yan. So kung hindi talaga isusulat yan, parang hindi mamabalik yung tiwala na ang ganti ng mga Marcos sa Duterte ay papaaresto sila sa ICC at padadala sa Hague. At ito po ay hindi lang si Presidente Duterte, pati na si VP Duterte na alam nating dinadawit itong loko-lokong walang kredibilidad na Las Cañas na ito. No? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi ni Presidente, iba ang ginagawa ni Mr. Speaker. So, sa tingin ko, kahit paulit-ulit nang sinasabi ni Presidente na itigil na yung pirma na yan, yung bribery initiative na yan, hindi talaga magtitigil sila kasi at stake na yung liderato ni Speaker. Kung ititigil na yan, ang laking kahihiyan niya ni Mr. Speaker. Kung ititigil niya yan, automatic yan. Dapat magbitiw na siya as Speaker. Kasi wala na siyang mukhang ihaharap sa kanyang mga kongresista. And I think hindi pa siya ready magbitiw. Yan lang naman. Mag-pleasantries with the VP. At pareho silang hindi plastic, which I appreciate. Siguro the most that we can expect from both of them is to be civil towards each other. Pero ang sabi nila, they can keep the signature sheets until forever kasi sa totoo lang, ministerial yung pagtanggap ng mga signature sheets na yon, pero wala pa talagang jurisdiction over the case kasi magkakaroon lang ng jurisdiction kapag natanggap ang petisyon. Paano kayo tatanggap ng petisyon kung hindi nga ito magiging valid gawa ng Santiago versus Comelec ruling? Kung gayon, kahit forever nilang